Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga sanhi at epekto ng mga isyung pang-ekonomiya sa Pilipinas. Panoodin ang video para makita ang password. Layunin ng araling ito na maunawaan natin kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang suliraning pang-ekonomiya at kung paano ito nakaaapekto sa ating pamilya, komunidad at sa buong bansa. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang matutukoy ninyo ang mga pangunahing sanhi ng mga isyong pang-ekonomiya. Maipaliliwanag ang epekto nito sa sambahayan, industriya at ekonomiya, makapagbibigay ng mga halimbawa at makabubuo ng cause and effect analysis chart. Balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Ang ilan sa mga pangunahing isyong pang-ekonomiya sa Pilipinas ay inflation, unemployment, poverty, income inequality, at national debt. Sa inyong palagay, alin sa mga ito ang pinakamadalas ninyong maranasan o makita sa inyong komunidad? Ngayon naman, isipin natin ang mga sitwasyong ito. Pagtaas ng presyo ng bigas, pagbaba ng sahod, pagtaas ng unemployment, at pagbagsak ng produksyon. Ang tanong, ang mga ito ba ay sanhi o epekto? Mahalaga itong matukoy upang maunawaan natin ang ugnayan ng bawat suliranin. Ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan kung bakit nangyayari ang isang pangyayari o problema. Halimbawa, kapag tumaas ang presyo ng langis, tumataas din ang gastos sa transportasyon at produksyon. Dahil dito, tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ibig sabihin, ang mataas na presyo ng langis ang sanhi, habang ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang epekto. May mga sanhi na nagmumula sa loob ng bansa. Kabilang dito ang kakulangan sa trabaho, mababang sahod, kakulangan sa suporta sa agrikultura, corruption, mataas na presyo ng bilihin, at kakulangan sa infrastruktura. Ang mga problemang ito ay maaring mabawasan sa pamamagitan ng maayos na pamamahala at tamang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan. Mayroon ding mga panlabas na sanhi o external causes gaya ng global inflation, pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, mga suliranin sa international trade, at paghina ng pandaigdigang ekonomiya. Bagamat hindi direktang kontrolado ng Pilipinas ang mga ito, malaki ang epekto nito sa ating ekonomiya. Kapag may sanhi, tiyak na may epekto. Ang epekto ay ang bunga o resulta ng isang pangyayari. Halimbawa, kapag tumaas ang presyo ng langis, nagiging mas mahal ang pamasahe at tumataas din ang presyo ng mga bilihin. Malaki ang epekto nito sa sambahayan. Tumataas ang gastusin ng pamilya, bumababa ang purchasing power, maaaring mawalan ng trabaho ang ilan, at mapilitang umutang upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Apektado rin ang industriya. Kapag tumataas ang gastos sa paggawa ng produkto, bumababa ang kita ng mga negosyo. Ang iba ay napipilitang magtaas ng presyo, magbawas ng empleyado o magsara ng kanilang negosyo. Sa kabuuang ekonomiya naman, maaaring bumagal ang economic growth, tumaas ang antas ng kahirapan, mabawasan ang foreign investment, at lumaki ang national debt. Dahil dito, mas nagiging mahirap ang pag-unlad ng bansa. Halimbawa, sa isyong inflation, ang pagtaas ng presyo ng langis at kakulangan sa supply ay mga sanhi. Ang mga epekto nito ay mas mahal na bilihin para sa sambahayan, mas mataas na production cost para sa mga negosyo, at mas mabagal na paglago ng ekonomiya. Mamaya ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Bawat grupo ay susuri ng isang isyong pang-ekonomiya at tutukuyin ang sanhi at epekto nito sa sambahayan, industriya at ekonomiya gamit ang cause and effect analysis chart. Layunin nitong mailapat ninyo ang inyong mga natutuhan. Pagkatapos nito, sasagutin natin ang ilang mahahalagang tanong. Aling isyong pang-ekonomiya ang may pinakamalaking epekto sa kabataan? Ano ang dapat unahing tugunan ng pamahalaan? At bakit mahalagang maunawaan ang sanhi at epekto ng mga isyong pang-ekonomiya? Bilang pagtatapos, pagnilayan ninyo ang pangungusap na ang economic issue na gusto kong mas maintindihan ay dahil lang ko may naray para sa inyong takdang aralin,
Gumawa ng maikling sanaysay tungkol sa isyong pang-ekonomiya na may pinakamalaking epekto sa inyong pamilya at magsaliksik ng isang lokal na isyong pang-ekonomiya sa inyong komunidad. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tandaan, ang pag-unawa sa mga sanhi at epekto ng mga isyong pang-ekonomiya ay makatutulong upang maging mas responsable at aktibong mamamayan.